Hey guys, itong video na to ay para ma-explain ko sa inyo kung paano ba yung pathway ng rabies virus para maintindihan nyo po ito ng higit para po yung mga tanong ninyo ay mas madali nyong sagutin kayo na mismo. Ito po yung virus ng rabies. No? The rabies virus is a virus na nagre-replicate sa mga cells ng nerves. Ang rabies virus ay kagaya ng ibang mga virus, kaya kailangan muna manggaling sa isang animal na mayroong ganong klaseng rabies virus. No? Hindi ito bigla na lang lumilitaw. Hindi ito basta na lang mayroon sa mga dogs. Kailangan muna manggaling ito sa isang reservoir o isang vector na tinatawag. No? Sa Pilipinas, maraming vector ang rabies. Usually, mga stray dogs or mga dogs na hindi binabakunahan. So, ang vector ng rabies sa buong mundo na nagtatransmit sa mga tao, 99% are dogs. Okay, dogs po talaga ang pinaka vector ng mga ng rabies virus. Ito po yung I love dogs personally, kaya Manalo K9 nga po ako di ba? Business namin since 2007 ay Manalo K9. We have dog food, SDN, the best dog food in the multiverse. We have dog training, meron po kaming K9 services and nagsusupply kami ng mga dogs sa local, sa mga military units, security organizations, and police, and sa ibang bansa din as far as Afghanistan, Iraq, Lebanon, US, etc. So, Manalo K9 po is all about dogs. Pero, ang totoo niyan is yung rabies po na kinatatakutan natin ay ang primary vector niyan, ang mga nag-harbor ng rabies virus is mostly dogs. Opo, minsan may mga cats din, no? Bihira po yung may mga nagkakaroon ng rabies, yung mga baka, kambing, pero pwede po any warm-blooded animal. Now, paano po na ililipat-lipat? Okay, may mga vectors tayo. Paano na ililipat-lipat? Usually through contact with the virus na pumapasok sa pagkagat or sa mucosal membranes. Ito po kasi para po maintindihan ninyo, yung virus ay usually na itatransfer through saliva. Okay? Ganito yung nangyayari sa rabies virus para maintindihan niyo po, no. Pardon me kung medyo nag-iisip ako habang in-explain ko ito kasi gusto kong maintindihan ng kahit mga simpleng tao lang ito. Okay, usually pag kinagat yung aso muna. Kinagat ng kapwa-aso nilang may rabies, di ba? Mga stray dogs, nagsasama-sama sila sa mga kalsada, tapos dumating ang isang asong may rabies na naglalabas na ng rabies sa bibig niya, kakagating ngayon yung isang aso. Iyak-iyak yung isang aso. Meron pang sound effects, di ba? Ngayon, pagka dito yung kagat, magta-travel muna yung rabies virus sa mga nerves papunta sa brain niya. Magta-travel muna doon, mula doon sa pinagkakagatan, papunta sa brain. Hindi muna magta-travel yan kung saan-saan. Kasi meron pong mga pathways, yung mga nerves na tinatawag na retrograde, or meron din tinatawag na, basta yung retrograde is pupunta muna kasi yung mga nerves parang mga malilit na tubes yan eh. No, meron yang parang mga highway yan na pupunta muna, yung mga laman na yon, pupunta muna sa utak lahat. Okay, so yung retrograde transport ng rabies virus from the point of the bite, papunta muna sa spinal cord, and from the spinal cord, pupunta sa brain. Okay, so ngayon, pagka nasa brain na yung virus, no, nagre-replicate na rin sa brain, sisirain niya ngayon yung brain. And within 14 days, basta makaabot na po sa brain, within 14 days ay mamamatay po yung aso na yon. Okay? Kahit anong hayop yan, kahit tao, basta nakarating na sa brain within 14 days, patay si hayop. Makakagat man siya or hindi. Tao man yan o hayop, basta dumating sa brain, 14 days na lang ang taning ng buhay niya, maximum. And mamamatay siya, makakagat man o hindi. Okay? So ngayon, kasi sinisira na nung virus yung brain, within 14 days, ang mangyayari niyan, magkakaroon na naman ng bagong transport, no, from the brain
pupunta naman ngayon sa mga nerves, papunta sa mga peripheral organs natin, especially sa salivary glands. Okay, pupunta naman yung aso naman na nababaliw na dahil nagsimula na mag-replicate yung virus sa brain, ay pupunta naman yung virus dun sa salivary glands, yung naglalabas ng laway. Mula brain, punta sa salivary glands, mapupunta ngayon sa laway. Ngayon, dahil nababaliw siya, mangangagat siya na ngayon ng ibang aso, or tao na, or pusa, or baka, o whatever. Pag nakakagat siya, yung virus na nasa laway ay papasok naman doon sa sugat nung susunod na hayop. Ganon po yun. Okay? Ngayon, eto na ngayon, nakakagat man siya, or hindi, mamamatay nga si asong nakagat ng rabies, unless mabigyan siya ngayon ng erig, no? Pero usually kasi hindi ko lang alam kung sa aso ginagawa yun kasi wala naman pong usually pag dogs nakagat ng rabid animal, itabi mo na yung aso na yan, and hopefully bibigyan pa rin ng bakuna, bibigyan pa rin ng ng kung anong, pero pagka ang isang aso nakagat ng isang aso pa na kilalang may rabies na, naglalabas na ng rabies, yung aso na yon i-isolate na. Ang incubation period na tinatawag mula sa kagat papunta sa brain, ang incubation period, it could be as early as mga 2 weeks, 2 months, 4 months, pero minsan bago makarating sa brain umaabot ng taon, minsan umaabot ng several years, may mga cases daw na ganyan, no? So, from the point of entry hanggang sa brain, ang tawag doon, incubation period. Yung incubation period na yan, wala munang signs na may rabies yung aso. Hindi mo alam na may rabies na siya. And hindi pa naman siya magi-infect ng iba dahil pag nandito pa lang yung virus, nangagat ngayon yung aso, meron na bang mailalabas na rabies doon sa kabilang aso? Wala pa, nandito pa lang yung virus. Kung paano kung nandito na yung virus, nasa kilikili na yung virus, nangagat ngayon si aso, meron na ba siyang mailalabas na rabies? Wala pa rin kasi hindi pa nga nakakarating sa utak. Pagka nagpunta na sa may spinal cord, nangagat yung aso, meron na bang rabies yon na mailalabas? Wala pa kasi wala pa sa utak. Ngayon, pag dumating na sa utak, hindi pa nagta-travel mula sa utak papunta sa laway, nakakagat si aso, meron na bang mailalabas na rabies yun? Wala pa. Kasi kailangan muna mag-travel mula utak papunta dun sa salivary glands para maka-infect yun ng iba pang aso or tao or iba pang warm-blooded animals. So yun po yun, no? Ang rabies ay virus, kailangan muna siya manggaling sa ibang mga aso o ibang mga hayop para makakuha ang isang aso or tao ng rabies, no? Kaya kung nakagat man kayo ng aso or ng pusa or nakalmot kayo ng aso or ng pusa, tapos yung aso at pusa naman yun, wala namang nakakasalamuhang ibang mga aso o pusa, nasa bahay lang, buong buhay niya nandun lang siya sa bahay, ilang taon na sa inyo, hindi naman siya nakakasalamuhan ng ibang aso o pusa, nakagat kayo, huwag kayo masyadong mapraning agad. It could be na nakagat kayo dahil meron kayong ginawa o may dahilan naman. Pero yung bigla na lang nangangagat yung aso, yun yung nakakatakot kasi hindi naman niya ginagawa yun before, no? Nagkaroon na ng changes in behavior, yun yung nakakatakot. Pero just the same, kagatin man kayo ng aso o ng pusa dahil may dahilan lang or may turok man yan or alagaan nyo naman yan sa bahay, magpa-injection pa rin po kayo. And kagaya nga sa video ko last time, no, yung anak ko nakakalmot ng pusa doon sa bahay ng ng kaibigan niya, nagpa-inject kami kaagad-agad, hindi kami naghintay the next day. And binayaran namin parang 3,000 para doon sa unang injection sa Animal Bite Center dito sa Angono, Rizal. No, tapos kada injection, kaya naman, hindi kagaya sa hospital, medyo mas mahal sa mga hospital. Mas mura sa mga Animal Bite Center and sa mga munisipyo, libre pa. Ito dito sa amin sa sa bayan namin sa Angono, sa munisipyo, libre ang pa-inject ng anti-rabies, first shot, second shot, third shot. Doon pa rin nagpapa-inject ngayon si Gabriel, yung anak ko. Dinadala ng misis ko kasi libre. No, thank you sa mga Calderon, ang aming mga mayor,
sa Angono Rizal for providing this. And salamat din sa lahat ng mga LGUs na nagpo-provide ng mga libreng bakuna sa mga nakagat ng mga aso at pusa. Kung wala po doon sa lugar ninyo, I think pwede kayong magtanong sa iba pang mga munisipyo na meron para po magpa-inject kayo. Mas mabuti na magpa-inject kaysa yung nag-aagam-agam kayo. What if matagal na kayo nakagat? Baka nasa incubation period pa lang kayo. Kaya magpa-inject na rin po kayo kahit matagal na yan. Pero kung kagaya may nagtanong sa akin, yung pinsan ko daw nakagat ng 15 years na, masyado nang maliit yung chance nun. Pero pwede pa rin naman magpa-inject for your peace of mind, di ba? So, yun po yung mga konting explanation ko para dagdag kaalaman sa inyo. Pero kung magtatanong kayo ng mga detalye tungkol sa inyo bilang tao, mas maganda pumunta po kayo sa human doctor. Ako po ay animal doctor, hayop na doktor. Kaya hindi po ako pwede magbigay sa inyong mga tao ng medical advice. I can only give you my knowledge tungkol sa nalalaman ko tungkol sa mga animals and medicine. Of course, connected naman yan. Animal medicine and human medicine. Meron kami tinatawag na one medicine, one health. Kasi yung public health ay rin yan, kaakibat din or kabalikat din naman ng mga veterinarians kasi maraming ang mga sakit na galing sa mga hayop kagaya ng rabies na naitatransmit sa mga tao. And meron din mga sakit ng mga tao na naitatransmit din sa mga hayop. Ang tawag doon ay zoonotic diseases or zoonosis. Ayan. So, yun po muna. Kung may mga questions po kayo na kaya kong sagutin, please comment below. Please share this video para sa kaunawaan ng iba. And kasi nakaka-alarma talaga. I think this year, ang pinakamaraming rabies cases daw. Parang nasa 400 plus na yung mga confirmed rabies cases. And once na magkaroon na kayo ng rabies, pag confirmed rabies case na kayo, na meron na sa laway ninyo ng rabies, it's almost 100% fatal. Ibig sabihin, mamamatay po talaga ang meron ng nakaabot na sa brain ng rabies. Hindi na maagapan yan. May sinasabing mga ilang case na naagapan pa pero medyo sobrang rare nun. Kaya talagang panawagan ko sa government, sa DILG, mga local government units, sila kasi ang naghahawak niyan sa enforcement ng mga batas. Alisin niyo na po yung mga stray dogs sa mga lugar ninyo kasi sila nga lang po ang primary and pinaka-important na vector ng rabies sa Pilipinas. Once na walang stray dogs, mawawala po ang rabies after a few years kasi yung mga vectors ay mawawala na. And we can declare the Philippines rabies-free. And then doon kayo yung mga nag-aalaga ng mga street dogs, meron silang mga programs na ginagaya nila daw sa Turkey, sa Italy, sa Greece na merong mga community dogs, okay yan. Pero ang problema dyan, ang dami pa ng mga animals dito sa Pilipinas na may rabies. Hindi po 100% assurance na may bakuna na yung aso, hindi na magkaka-rabies. Hindi po yun 100%. Kaya nakakatakot pa rin. If you're releasing animals sa streets dahil bakunado na siya, you're still breaking the law. Kasi sa batas, bawal nga po ang mga dogs na nakakawala. If you want to release dogs ulit sa mga kalsada, then you change the law. Nasa batas na po yan na bawal po talaga na pabayaan ninyo. If you're releasing animals into the streets dahil sinasabi mo na malinis na yan, may rabies vaccine na yan, neutered na yan, you are breaking the law. It's very clear. Guys, wag muna ngayon kasi ang dami pang may rabies cases sa Pilipinas tapos yan lang gagawin natin. Yung mga anti-rabies drives, vaccination drives, neuter drives, these are useless kung hindi rin po mawawala yung rabies. One time, big time na pagsugpo sa mga stray animals, especially stray dogs. Okay, so that's my take on that. Dr. Abel Manalo po ito. And sana po magkaroon tayo ng rabies-free Philippines, Nakakatakot talaga, ang pangit talaga ng reputation ng Pilipinas. Nasa top few countries tayo na pinakamalalaking rabies cases. Samantalang sa ibang bansa, meron silang vampire bats, raccoons, skunks na nagtatransmit ng rabies sa mga tao. Sa atin, aso lang, kaya madali po sugpuin. And archipelago tayo.
hindi tayo nakadikit sa ibang country, kaya yung mga dogs po dito within our country ay isolated. Pwede natin talagang masugpo yung rabies. Once na masugpo natin yung rabies sa Pilipinas, mahihirapan na yan bumalik dahil wala naman tayong kadikit na border na walang mga rabid dog na biglang tatawid na lang dito sa Pilipinas. Unless nga ay makalusot sila sa mga barko or eroplano na hindi na-check. Okay? Okay, maraming salamat po. Sana po ay ingatan niyo ang mga sarili niyo mula sa rabies. Yung kaunawaan nito, very important. Dr. Abel Manalo po, please follow it.